100% at wala na makakapigil sa pagtakbo sa pagka-Vice Mayor ang tinaguriang Mr. Gulay ng Lingayen, Pangasinan na si Councilor Jonathan Ramos. Kaya naman hindi pinalampas ng Northern Expose News na makapanayam ang konsehal. Kung ano yung nag-udyok sa inyo para tumakbong Vice sa susunod na halalan? Ating partido ay tayo po ang in-endorse. So maraming nagtatanong kung bakit umatras ka na ba, Councilor Ramos, sabi nila. So ang sabi ko, wala pong ganon kasi wala pa namang filing. Kaya wala pang umatras dito. Hanggat wala pang filing, wala pa tayong sinasabi na tayo po ay umatras sa mga nababalitaan ng ating mga kababayan kung ano po ang ating tatanong. Kung sakaling mabigyan tayo ng pagkakataon, Konsi, ano po yung programa na ating ipapatupad? Okay, unang-una, syempre, alam ko po yung mga programa na nauna na ginawa ng ating nakaupong mayor ngayon. So, ipagpapatuloy namin yan kung tayo po ay papalarin. Nag-usap na rin po kami ng ating Vice Mayor na siyang tatakbong mayor ngayon. Ay nag-usap po kami na ipagpatuloy po natin yung programa na nasimulan ng ating mayor na si Honorable Mayor Leopoldo N. Batawe. At ako naman bilang Vice Alcalde, kung tayo po ay papalarin, siyempre ang una-una dyan, dapat ilalapit po natin ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Ibig kong sabihin, kung ano man yung mga serbisyo na hindi po nagagawa o ginagawa ng ating dating Vice Mayor, pagpapatuloy natin yan. Pagpapatuloy natin. Kung mayroon pang mga dapat gawin o gustong isuggest ng ating mga kababayan, open po tayo para po sila ipaglingkuran at maibigay po natin yung tamang serbisyo sa kanila. Mayor ngayon na kung saan talakbong congressman sa 2nd District ay in-endorse ang ating Vice Mayor na magiging candidate for mayor. Mensahe na lang po natin sa ating mga kababayan. Okay, sa ating mga kababayan, tag-ulan, mag-ingat po tayo. At ikalawa, ang bayan kasi ng Lingayen ay maraming kaso ng dengue, no? Kaya ang ating mayor, vice mayor at tayo ay nagkaroon ng inisitibo na tumulong o tulungan yung mga kababayan natin o barangay na kung saan maraming kaso ng dengue, no? So for the past months, no, ang kaso o ang Lingayen ang nangunguna sa pinakamaraming dengue cases buong Pangasinan. Pero dahil po sa aksyon ng ating mayor at ng ating vice mayor ay ngayon sa ating pagkakalam less than 20 na yung nai-report na kaso ng dengue dito sa bayan ng Lingayen. Ibig sabihin, hindi po natutulog ang ating mayor, hindi po natutulog ang ating vice mayor, maging sangguniang bayan. Kami po ay nagtulong-tulong o tumutulong sa mga problema po ng ating kababayan. Ayan, at sa ating mga kababayan, kung sakaling may problema po, ipaabot nyo lang sa amin. At ang gusto po namin bilang leaders ng bayan Lingayen, kung may problema sa Lingayen, dito po i-resolve, no? Ilang ang aming bayan Lingayen ay maraming award, no? Maraming natatanggap na award. Pagkatapos, mayroon po kaming kasamahan dyan na sinisira ang ating record na kung saan ang bayan ng Lingayen hindi nahuli. Pero yung issue kasi ngayon dito sa bayan ng Lingayen, yung isang nilabas ng councilor na kung saan ang dapat trabaho ng isang councilor, tulungan niya yung kanyang kababayan. Kung siya man ay nagkasala, huwag mo siyang i-dismiss, no? Huwag mong dalhin sa ibang bayan. Huwag mong dalhin sa buong Pilipinas para mapatunayan po natin na kaming leaders dito sa bayan ng Lingayen kayang resolbahin ang problema ng aming kababayan. So, advice lang po sa ating mga kasamahan dyan sa Sangguniang Bayan. Kung may problema po dito sa bayan ng Lingayen, dito natin bibigyan ng solusyon. Dito natin aayusin. Huwag niyong ayusin sa mga iba't ibang istasyon kasi sa aking palagay kami rin po ang makapagbibigay ng solusyon kung ano ang problema sa aming bayan.
No? Sinigurado naman ng konsehal na gagawin niya ang kanyang makakaya para makapagbigay ng maayos at patas na serbisyo para sa bayan. Kasama si Ex-Jose Bernard Bautista, ako ang inyong Mr. X, RJ Komen, nagbabalita para sa Northern Ex-Jose News Online.